yung Tagalog. Ang pag-aaralan natin ngayong gabi mga kapatid, ay ang mga unang tao na sumasamba sa Panginoon. Sino kaya sila? Ano pala si Sister Gina? Nakita ko si Lorena at saka si Marina sa rin dito na si Sister Gina. Ngayon, kailan nag-umpisa ang mga tao na sambahin ang Panginoon? At paano ang kanilang ginagawa ng pagsamba? Dito mga kapatid, sa Genesis chapter 4, titingnan natin ang mga unang tao na sumasamba sa Panginoon. Verse 1 to 7. Ito ang istorya tungkol kay Cain at saka kay Abel. Umpisan natin sa verse 2. At makilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y nagdihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Cain ang unang tao na ipinanganak na hindi ng lalaki at babae. Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. So, sa kanilang paglaki, magkaiban talaga ang kanilang gustong gawin. Meron na talagang silang at ang panagsina, bibitalan na. Nang pareho na rin bakit ito. Nag-aalaga si Abel ng mga hayop at si Cain naman ay nagbubungkal ng lupa, nagbubungkal. Verse 2. Sa paglipas ng panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Maganda. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan. Ang taba ng mga iyon at pinahalagaan ng Panginoon si Abel ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagingit-ngit ang kanyang mukha. So kung titignan natin dito ngayon, ano ang hindi tugma sa kanilang ginagawa? Samantalang si Cain nagdala siya ng bunga ng kanyang mga pananim. Ayon sa Proverbs chapter 3 verse 9, iniutos din ng Panginoon na ang mga bunga ng lupain ay inihandog sa Panginoon at nasisiyahan ng Panginoon at tuwag sa mga andun na yun. Pero, bakit dito? Bakit kay Cain ay hindi niya tinatanggap at hindi rin nasisiyahan ng Diyos kay Cain? At galit na galit si Cain. Parang makikita natin na magbibigay tayo tanggapin. Kahit na pupuso natin ibibigay, may bakit tayo tanggapin. Samantalang yung kanyang kapatid na si Abel, tinatanggap niya at nasisiyahan siya. Natural lamang na si Cain may pagsiselos. O parang sa kanya, parang may pagwerte sa ang Panginoon. Ngunit titignan natin dito na.
sa verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngingit ang iyong mukha? Ang Panginoon natin, tunay na magulang, bakit anak, bakit ganyan ka? Ano bang ikinagagalit mo? Ano bang ikinagingit mo? Ngunit wala rin naman kayo. Dahil patuloy ang Panginoon, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, bakit hindi ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito. Subalit kailangan madalhin mo ito. So dito mga kapatid, bakit kayo? So makikita natin sa una pa man unang nilalang pa lamang sa kanilang pagsamba, meron ng pagkakaluwa. Bakit tinatanggap niya si Abel ang kanyang handog? Bakit nasisiyahan ang Panginoon? At bakit ayaw niya kay Abel at hindi niya tinatanggap? Mga kapatid, ayon sa verse 6 at 7, sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagniningit ang iyong mukha? Gusto ng Panginoon o binigyan ng Panginoon si Cain ng isang katanungan upang magpaliwanag si Cain. Alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon na yung ginagawa ni Cain hindi tama. Bakit hindi tama? Pakikita natin, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, bakit hindi ba tatanggapin? Ibig sabihin, yung ginagawa ni Cain, hindi tama doon sa pamantayan ng Panginoon. So, nailihis. Parang ganito mga kapatid. Si Abel, gumagawa siya ng tama sang-ayon doon sa panukala ng Panginoon, doon sa kanyang itinakda. May araw na itinakda ng Panginoon para siya ay sambahin. Nalalaman natin itong si Cain, kung titignan natin yung background ng kanyang buhay, nalihis na, may pagkalihis dahil may galit siya sa kanyang kapatid, ayaw niyang makipagtipan sa kanyang kapatid, ayaw niyang makisama sa kanyang kapatid, ayaw niyang makipagtisa sa kanyang kapatid. Sa halip, gumawa naman siya ng sarili niya. Kung sabihin, umiwalay siya sa kapatid niya. Marahil dito may laban may chapel siguro si Abel, at ito naman sa kabila, may chapel din naman siguro si Cain. At dito, magkaiba naman ang kanilang ginagawa. Magkaibang araw din naman, marahil parang ganon, para hindi sila nagsasabay. So makikita natin kapag nagkaroon na ng pagkakakalito, hindi pagkakaunawaan, wala nang pagkakaisa. Wala nang pagkakaisa. Ngayon, ang Panginoon ay sinabihan niya sa Cain. Bakit? Ngunit wala din lang naman. Imbes na sumagot si Cain, wala lang. Ang sumunod na plano ay ganito. Ang verse 8, ganito ang sinasabi. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. Nakita natin, Sa puso ni Cain, may inggit kay Abel. Sa puso ni Cain, may galit kay Abel. Sa puso ni Cain,
may tampo siya sa Panginoon or may galit din siya sa Panginoon. Bakit? Gumagawa naman ako ayon sa akin mga produkto. Ayon sa bunga ng aking mga pananim, ginagawa ko naman. Ngunit bakit? Bakit ayaw? So dito mga kapatid, marami sa mga nagbabasa ng Biblia, nagbibigyan ng komento dito, isa na ako dyan. Hindi sa araw na itinakda ng Panginoon ginagawa ni Cain ang madaliyon, kundi sa ibang araw. Dahil nagagalit ng Panginoon, o ayaw na hindi tinatanggap ng Panginoon. Ngunit isang bagay ang nakikita natin kay Cain, na pagaman siya ay nagkakamali. Sinasabi na ng Panginoon ang kanyang pagkakamali. Ngunit ayaw niyang tanggapin. O ayaw niyang humingi ng tawad. O ayaw niyang magpasakop sa kanya. No? Ayaw. Ito mga kapatid, ang damdamin ng isang tao na nabuulo sa kanya upang lalo siya magkaroon ng hindi mabuti ang damdamin. Magkaroon ng galit, magkaroon ng kung alam ka mga pag-isip. Ngayon, titingnan natin ang Panginoon nang si Cain ay pinatay niya si Abel na kanyang kapatid, verse 9. Dito kumaroon ang ating Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan ba si Abel na iyong kapatid? Hindi kaya alam ng Panginoon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid, bakit siya nagtatanong? Pero dito mga kapatid, alam ng Panginoon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Ngunit, inumpisahan ng Panginoon ang pagtatanong kay Cain, nasaan si Abel ang iyong kapatid? Dito, hinihintay ng Panginoon na si Cain ay manipulot sa Panginoon at magtapat. Pinagtapat na niya sana na pinatay niya si Abel dahil sa kanyang inggit, dahil sa kanyang tampo, dahil sa kanyang galit. Ngunit ang kanyang sagot ay ganito. Sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ipinagkailan niya sa Panginoon ang kanyang ginawa. Ipinagkailan niya gusto niyang takpan. Hindi niya naiisip na ang Panginoon ay napaka-makapangyarihan at malalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa halip na siya ay magmakaawa at humingi ng tawad, aywan ko, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? So, ang sagot sa kanya ng Panginoon, ganito. Ano ang ginawa mo? Kita natin naman. Ano ang ginawa mo? Una, nasaan si Abel, ang kapatid? Ayaw ko. Ako ba malapag-alaga sa kapatid ko? Pangalawa niyang tanong, ano ang ginawa mo? So, dito mga kapatid. Kapag sa puso ng isang tao, nag-umpisa siya na magkaroon ng galit o pagkatampo sa Panginoon. Ito ay sasamantalayan ng naawa. Upang lalo siyang mailayo, lalo siyang mapahamak at hindi makakapanumbalik sa Panginoon. Datingan natin, pagpapatuloy na. Sabi ng Panginoon, ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumating sa akin mula sa lupa. Nalaman na kayo. Naalam na ng Panginoon. No, na pinatay niya si Cain. Pero wala na. Wala na. Alam niyo mga kapatid, kung sa puso ng isang tao ay mabuhay ang galit, ang pagkatampo, ang pagkainggit. Napakahirap mga kapatid na ito ay bibigyan ng solusyon.
Kung ang isang tao ay ayaw niyang magpasakop sa kanya. Ano ang ginawa mo? Ito, ang dugo ng iyong kapatid, kinatawagan niya ako. Yan. Ngayon, sinumpa ka mula sa lupa. Ibinuka ng lupa ang bibig niya upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Samantalang dito mga kapatid, nasa tamang edad na sila. Nasa siya, marami magkanin. Siguro, nasa 20 years old, 30 years old. Alam na niya, mag-isip ng mabuti. Alam na din sana niya ang humingi ng kapatawaran. Alam na din sana niya ang magpakumbaba sa Panginoon. Dahil nalalaman din naman niya na ang Panginoon ay makapangyarihan sa kanya. Ngayon, magpapatuloy na. Kung binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pag-alaga niya sa lupa. Parang gano'n lang, at nakikilig lang. Para sinasabi, ano sa akin, ang law naman ng lupa yun? Parang gano'n lang. Na hindi niya na ukulawaan na yung sinasabi ng Panginoon sa kanya ay isang bunga ng kanyang pagkakasal. Sa halip sana, bakit hindi siya nagmakasal? Samantalang Panginoon na mismo ang pagkakasal sa kanya. Hindi ko lang. Sabi niya, alabi at pagkalagay. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Nakikita na niya, naunawaan niya. Tingnan natin. Naunawaan niya yung parusa sa kanya. Ngunit, ang katanungan, bakit hindi siya nagmakaawa na patawarin? Upang ang sumpang yun, ang parusang yun, ay hindi niya sana mararanasan. Alam niyo kung minsan mga kapatid, pag nakakita na ng isang tao na ipubli yung kanyang kasalanan, kailanman hindi niya yan tatanggapin, hindi niya aaminin yan. Hindi niya aaminin. Kahit na putulan pa ng ganyan, hindi niya aaminin. Pag nag-isang pagtakpan ng kanyang kagagawa. So ito ngayon, at sabi niya, mas mabigat ang parusa sa akin kaysa makakaya ko. Ako ngayon, itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa. Naunawaan niya, ako ngayon, itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa. Alam niya, bakit hindi na sinabi, Panginoon, huwag mo akong pabayaan mailayo sa iyo. Dahil sa ating kasalanan. Sa halip, wala na. Tinabi mo ako ngayon. Then, sabi niya, at ako'y maipupublik sa iyong mukha.